Isang magandang hapon po at maggagabi na rin sa bawat isa. Latest weather update po muli tayo, pero bago tayo magsimula, isang like lang po bilang suporta sa ating YouTube channel. So nakalabas na nga po yung ating binabantayan na active low pressure area dito nga po sa bandang east of Visayas or sa east of Catanduanes, no? Nakalabas na po siya at makikita nyo naman sa ating live radar, no? Very clear na po, no, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At wala pong sama ng panahon na ating binabantayan. Tulad na nga lang po na ating sinabi noong nakaraan, ay napakalabo po maging bagyo or maging isang typhoon. Ito nga pong active low pressure area, which is nag-range lamang ang lakas ng hangin from 30 to 35 kilometers per hour. Kaya mabilis lang din po itong nawala, no? At kahit napansin natin na ito'y kumikilos papuntang Luzon, hindi na po ito nagdiretso at unti-unti na hanggang sa natunaw na nga po active low pressure area. And as of now, apektado pa rin po ang ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao na tinatawag po natin na shoreline, no? At kasama po dyan yung northeast monsoon na siya naman po nagbibigay ng maulan na panahon, no? Maulan na hapon at minsan inaabot pa po ito hanggang sa gabi. Kaya naman po kung may makalakad po kayo at yung mga hahabol po sa undas, no, ugaliin pong i-check ang lagay ng panahon sa inyong lugar. Kung mayroon bang advisory ng rainfall shower, ugalain lamang po magdala ng payong, jacket o kaya naman po kapote, lalo na sa magbibiyahe. So ngayon din po yung tamang panahon para tayo ay maghanda. Linisin po ang mga lugar na bahay, especially sa mababang lugar sa Metro Manila. Linisin yung mga esteryo, mga kanal na mga ibara ng mga basura in case po kasi magkaroon tayo ng mga localized thunderstorm o rainfall shower, no, ay hindi po ito pagmumulan ng pagbabaha. Mag-ingat din po yung mga lugar na matataas in case po magkaroon tayo ng landslide dahil nga sa patuloy na pag-uulan. Posible po magkaroon in time ng landslide sa matataas na lugar. Well guys, napakarami pang kaganapan na tulad nga ng ating sinasabi. Ine-expect po natin ngayong Nobyembre, no, ay posibleng pumasok po ang 5 hanggang 7 bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility. So mas maganda ngayon pa lamang po maging handa na tayo sa mga posibilidad na mangyari dahil never and ever po natin mape-predict ang galaw po ng bagyo or ng panahon. Babago-bago po yan kahit po clear, no, or walang namataang bagyo or active low pressure area sa ating Philippine Area of Responsibility. Within 24 to 48 hours posibleng magkaroon yan or posible namang wala. So mas maganda naka-stay tuned tayo at nakabantay tayo sa ating weather condition para updated po tayo sa ating binabantay mga sama ng panahon or bagyo or mga cloud cluster na posible maging isang bagyo or active low pressure area. So patuloy ko po kayong update. In peace, ako po yung nakikiusap. Isang like lang po bilang suporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.